Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo at San Marcos. Kabanata 2, talata 23 hanggang 28. Papuri sa iyo, Panginoon sa Kristo. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila ay naglalakad, ang mga alagad ay pumitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginawa ng iyong mga alagad. May pitiyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sinabi naman ni Jesus, Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung panahon ni Abiatar, ang pinakapulong pari, na si David at ang kanyang mga kasamahan magutom at walang makain, pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay ng handog ng Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan ayon sa utusan. Ang mga pari lang ang may karapatang kumain nun. Sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ang araw ng pamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah is an answering God. Hallelujah is an answering God. I pray in Jesus' name, and then the answer came. Hallelujah is an answering God.
Napakabuti mong Diyos. Hallelujah. The goodness of God. Jesus. So hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Napakabuti mong Diyos. Thank you, Lord. Itas natin ating dalawang kamay. Tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Pagdamin natin ang kanyang presensya sa galing nito. Sapagkat napakabuti ng Diyos. Anayahan natin ang kanyang banal na Espiritu upang manana sa atin. Come, Holy Spirit, follow me now.
captivating my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit, follow me down. I need your anointing, God, in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nasa langit, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, kami po ay nagtitipon sa iyong harapan ng may buong paggalang. Panginoon, sa iyo nagmumula ang buhay, ang liwanag, at ang bawat paghinga namin. Ikaw ang Diyos na walang kapantay. Ikaw ang simula at wakas, ang nagtataglay ng karunungang walang hanggan. Panginoon, sa katahimikan ng sandaling ito, marahan namin itinatabi ngayon ang lahat ng paguluhan sa isip namin, upang ito lamang ang aming pansin sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kahit kami ay pabago-bago, ikaw ay tapat. Kahit kami ay may pagkukulang, ikaw ay sapat. Kahit kami ay nadarapa, ikaw pa din ay patuloy na umaalay sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Hindi ka napapagod magmahal, hindi ka nauubusan ng awa, at hindi ka nagkakamali sa pag-alaga sa amin. Sa bawat umaga ay nakikita namin ang tanda ng iyong kabutihan. Sa bawat gabing tahimik ay nadarama ang tibok ng iyong pag-iingat sa amin. Diyos na mapagpatawad, lumalapit kami ngayon ng may kababaang loob. Dinadala namin sa iyong harapan ang aming mga kahinaan, mga pagkakamali, at mga kasalanang hindi namin kayang itago sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa mga salita naming nakakasakit. Patawarin mo kami sa pagkakataong mas inuunan namin ang aming sarili kaysa sa iyong kalooban. Patawarin mo kami sa mga araw na mas pakinggan namin ang aming sarili kaysa sa iyong kalooban, Panginoon. Sa aming puso, may mga lihim na sugat at lihim na kasalanan na nakikita mo ang lahat ng iyon. At alam po namin, Panginoon, na hindi kami tinatanggihan, bagkos na tinatawag mo po kami na lumapit sa iyo. Linisin mo ang aming puso, Panginoon. Linisin mo ang aming spirito mula sa mga kasinungalingan na nagsasabing hindi kami karapat-dapat. Turuan mo po pa din kaming magpakumbaba, Panginoon. Turuan mo pa din kaming magmahal ng walang kapalit. At higit sa lahat, turuan mo kaming magpatawad kahit na mahirap. Panginoon, sa gitna po ng lahat ng hamon at ingat ng mundo, humihinto kami upang magpasalamat sa iyo. Salamat dahil kahit kami ay nagkukulang, patuloy kang nagbibigay. Salamat po sa buhay na pinahiram mo sa amin, sa bawat pagbangon namin sa umaga, at sa bawat gabing natatapos na may pag-asa. Salamat sa aming pamilya, sa kanilang presensya, sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang pag-unawa.
Salamat sa mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya Thank you, Lord. na nagiging kasama namin sa lakbayin. Yes, Lord. Salamat sa aming community, Thank you, Lord. sa mga taong nagbibigay ng lakas at sa pinahihintulutan mo umawat ng responsibilidad Yes, Lord. upang maglingkod sa iyo. Salamat sa bawat araw, maging ito ay masaya o masakit, dahil alam namin ginagamit mo ito upang palakasin at ihanda kami. At higit sa lahat, salamat Panginoong Yesus, dahil sa iyong sakripisyo, kami ay may pag-asa, kapatawaran at kaligtasan. Yes, Lord. Panginoon, kami po ay lumalapit na may mga dalang pangangailangan at mga hiling mula sa aming puso. Yes, Lord. Panginoon, hinihiling namin ang iyong paggabay sa aming community, ang aming music ministry, at ang aming head shepherd. Bigyan mo kami ng puso na may pagkakaisa, pag-ibig at malasakit. Yes, Lord. Palakasin mo po ang aming mga nanghihina, pagdatingin mo ang may mga karamdaman. Jesus, name. Aliwin mo nawa ang mga nalulungkot at patatagin mo ang may mabibigat na pasanin. Jesus, name. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga plano bilang grupo. Jesus, name. Naway maging ayon ito sa iyong kalooban. Yes, Lord. Proteksyonan mo ang aming mga pamilya. Jesus, name. Ingatan mo ang aming community. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa gitna ng anumang unos. Jesus, name. Kung may mga kapatid kami na tahimik na nagdurusa Yes, Lord. dahil sa kanilang mga problema, samot-saring mga sakit o takot, tinataas po namin sila sa iyong mga kamay. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang may sagot na sa hindi namin masabi, Yes, Lord. at ikaw ang nagbibigay ng lunas sa hindi namin kayang gamutin. Yes, Lord. Jesus, name. Sa iyo po namin inaalay ang lahat. Jesus, name. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bukas. At sa iyo namin ibinabalik ang buong papuri at pagsasamba. Yes, Pinataas din po namin sa inyo si Brother Angel de los Reyes. Nakasalukuyan po siya nasa ospital ngayon. Jesus, name. Jesus, name. Nawahipuin mo po siya sa kanyang kalusugan. Jesus, name. At itinataas din namin po ang kaluluwa ng aming kapatid na si Mark Ben Infante. At sa lahat po ng kaluluwa ng aming mga kapatid na mga yumao. Ito ang aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us glorify the Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa ating Panginoon, hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Napakapalad po natin ngayong gabi dahil meron po pinadalang mensahero ang ating Panginoon. Hindi ko na po pakakataliganin. Kilala naman po ninyo siya. Palakpakan natin ang Panginoon sa katawan ni Brother Romel Reyes. Sabi ko kay brother kanina, tuwan-tuwa po ako kasi ang dami natin ngayon. Maraming absent. Sa mga hindi ko nakakilala, ako po si Brother Romel Reyes. Galing po ako sa United States of Pampanga. Doon po ako nakatira, 5 sakay bago po ako makarating dito. Malayo-malapit. Malayo po yun. Pero ang totoo, pag naglilingkod ka sa Diyos, walang malayo o malapit. Amen. At walang pagod. Tingnan nyo nga po ako, layo-layo ko, makasaya-saya ako, tanga. Kayo mukhang hindi pagod na kayo. Bago po simulan, babatiin ko muna kayo ng Happy New Year. Pakisabi sa katabi niyo, Happy New Year. Kaya nakakatawa, no? Salamat sa Diyos. Marami na naman tayong haharapin ngayon 2026. Amen? Ang daming blessing, tama? Basta dami pa ngayon. Kaya ngayon ginagawa, pag bagong taon, nagpapaputok para daw lumayas ang masamang espiritu. Hindi po totoo yun. Nagpapaputok po ako sa tapat ng biyanan ko, hindi naman lumalayas. Yun yung masamang espiritu. Yung iba naman, pag magsisimba, nagkakalog ng pera, pag alas 12, may katabi ko, nalugod, sabi ko, tinakalog mo para daw lumamin. Sabi ko, mamaya sa nag-opening, ilagay mo lahat. Dadami yun. Amen? Yung iba naman, bumili ng mga bilong na prutas. Hindi ko kayo masisisi dyan. Papa, swerte daw. Ang sinuwerte yung binilan mo. Kasi naubos. Amen? Wala sa bilog yan, wala kung ano man yan. Basta ang pamilya nagmamahal ang kasama ang Diyos, puro biyaya ang dumadating. Amen? Ngayon po, nakaka-bless kasi pinagtanong sa akin, sabi niya, brother, ano birthday mo? February. Sino ba February? Alam, sabi na kausap ko, kulang-kulang ka, brother. Kulang-kulang. February lang kulang-kulang. Gusto ko sa bulutan yung kausap ko eh. Tinanong ulit ako, anong date yung birthday mo? 13. Hala, bukas? Huwag ka na naman tanong. Eh, anong araw ka pinanganak nun? Noong 1973. Friday. February 30, Friday. Ito kong birthday ko ngayon, February 30, Biyernes po. Ngayon, sasabihin na malas to. Hindi ko malas yun. Tama? Year of the horse daw. Kapag ka natutulog, naninipa, year of the horse. Hindi po totoo yan. Kaya kapag pinanganak na birthday mo, February 13. AD, Anno Domini, Year of the Lord. Amen? Kaya nga nakakatuwa no, ang saya-saya, ang bilis-bilis ng araw, tulog na lang, walang Pasko na naman. Amen? Marami kong kaibigan na malungkot dahil walang pera ng Pasko. Dadaanan ko lang po ito, no? Nakakatuwa, pamilya nagwawasak-watak-watak, tama? Kahit pa ang ganda-ganda ng paron mo, mga ilaw mong gaganda, pag meron kang kagalit, taliwala yung Pasko. Nakuha po? Meron po akong kaibigan na politiko. Sabi niya, brother, baka pwede ka magbigay ng recollection sa pamilya namin. Marami kami, kuna kami 100. Sige, punta ako. Pagdating ko doon, nagkagaling pala sila. 18 na lang sila doon. Ano po nangyari? Nag-away-away na yun. Magpapasko pa naman. Ganito pa gawin nyo. Wala nang recollection. Magbati muna kayo. At pag nagkabati
lumabas kayo, babalik ako. Team building ang gagawin ko. Ayaw maraming laro? Yes. Anong laro? Agawan ng mana sa lupa. Hilahan pababa, pataasan ng narating. Amen? Tingnan, kapasadahan ko lang ito. Tingnan mo itong taon ko. Ang ganda ha, hindi naiinggit. Sabi niya, yung ate niya, nagluto ang ate, ano yung niluto? Ng manok na tinola. So, ang noche buena ng ate niya, manok na tinola. Amen. Sa bahay ng kanyang kuya ay merong lechon. Mas matindi yun. Kapag ka handa mo lechon sa Pasko, alam mo may budget. Sabi niya, bawat tahanan may handang iba't iba. Amo, nag-aya pa, tayo na iliw. Ito handa niya. Meron na tayong yung handa niya, pinapay at keso. Hindi naman inggit. Tama? Pang-almusal yun. Ganun kasimple yung pananaw niya sa Pasko. Amen? Kaya nga, ito ngayon, napakagandang bigay sa aking topic ni Sister Eloy. Purpose in life. Alam niyo ba, narinig niyo na siguro sa ibang speaker to. Ang miserable buhay ng tao, hindi naman yung mahirap, squatter area, hindi po yung miserable tao. Alam mo yung miserable buhay ng tao? Sinilang na buhay, nag-aral, tumanda, namatay, na hindi nalaman ang purpose ng buhay. Amen. Yun ang miserable buhay. Ulitin ko, sinilang na buhay, nag-aral, tumanda, namatay, na hindi nalaman kung bakit siya nasa mundo. Ulitin ko ulit, sinilang na buhay, nagtrabaho kami ng prayer meeting, sa voice of God, umuwi, namatay, na hindi nalaman ang purpose ng buhay. Amen? Ano ba ang purpose ng buhay? May nagsabi sa akin, brother, ba't ba yung tao namamatay? Tinanong niyo ba sa sarili niyo yun? Ba't ba namamatay? Mabubutas, mamamatay. Parang kung sinabi, ba't mabubuksan niyo, papatayin mo rin? Ba't ka pa kakain ko? Idudumi mo rin. Ba't ka pa matutulog kung gigising ka? Ito po ang purpose. Nakikita niyo po ito? Sa bagay, kahit wala ako, malakas yung boses eh. Kaya ito ginawa, dinesign para marinig sa malayo. Amen. Ito kanya microphone, hihagis ko. Ano mangyayari? Masisira. Ganito dinesign, hindi para iba-iba. Amen. Kung nagsasalita na ito, baho lang hininga mo, brother. Bakit ginawa ang silya o yung upuan? Para upuan. Amen. Ang galing ng Diyos eh. Dinisign yung upuan na yan. Alam ng Diyos, upo ka dyan, balang araw. Hagis kaya natin yan. Lagarin natin. Ano mangyayari? Masisira. Kasi dinisign yan, hindi para ihagis o lagarin. Dinisign yan para upuan. Parang electric fan. Dinisign yan para mahanginan. Amen. Kapag yan, binalibag ko, masisira. Hindi yan dinisign para ibalibag. Amen. Ang tao, pag nalayo ng landas, ano mangyayari? Masisira ang buhay. Amen? Kaya ano ba dapat? To know, to love, and to serve God. Para po sa mga bago, congrats po. Ito po yata ang mga nagsisikanta, bagong graduate ng CLSS, tama? Congrats. Wala nang masarap sa buhay ng isang tao, kundi ang maglingkod sa Diyos. Amen. Napakasarap. Amen? So, alam dapat natin ng purpose, ba't tayo nagsiserve? Sasabihin natin, mahal natin ang Diyos eh. Ang totoo, pangalawang dahilan yan. Kaya tayo nagsiserve, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? Napakabuti ng Diyos. Tingnan mo, ang dami-dami ginawa na. Ano unang nilikha niya? Ilaw. Tama? Kaya ang tao, hindi mo pwede sabihin, meron tao sa buhay ko. May liwanag. Yan ang unang ginawa ng Diyos. Wala pang korte, wala pang kulay, wala pang tao sa sanlibutan. Inilawan niya. Amen? Naglagay siya ng mga lupa. Tingnan mo lang yung ilaw, may bayad. Lupa, bibili mo pa rin. Nakakalungkot. So, magaling natin. Nandito po tayo para maglingkod sa Diyos, hindi para sa katabi mo, tama? Alam niyo, pag nasabi ng malalim yung pinaghuhugutan ng pananampalataya, yung pag-uwi mo, iniisip mo, sana Martes ulit. Meron bang gano'n? Meron. Pag meron gano'n, malalim na yun. Yung paglabas, hindi ako kasi sa Martes. Ako po sa prayer meeting nyo, walang may birthday, walang pansit. Wala.
Ulitin ko pa, nasasabi ko na ito noon eh. Kapag nag-serve ka sa Diyos, pati pamilya natin, dinadamay sa blessing. Baka hindi natin alam, yung pagsayaw lang natin, puro biyaya na pupunta sa bahay. Ngayon, para malinaw, ang biyaya hindi puro pera. Tama? Hindi puro material na bagay. Yung nakakasayaw tayo sa edad natin ito, aba, hindi ba malaking pagpapala yun? Yung nakakaluwas pa ako sa edad nito, limang sakay. Umalis ako, wala akong tugunin, may patugunin. Hindi ba biyaya yun? Sabi ko nga madalas sa mga community eh, dahil pa natin na may pera, dahil ang pera hindi naman talaga yung tunay na yaman. Tama? Subukan mo marami ng ibo sa pera, ng pera. Marami mo ang kilala, tinamaan ng isang matinding sakit. Ubos. Ano? Nakasanda na lahat, daming utang. Kaya ako, ang hiling ko sa Diyos, ito pati pa, alam na ng Diyos yung sasakyan, kotse, negosyo, makagraduate anak. Huli po natin hilingin yun, ihuli natin. Ang una natin hilingin, pag nagdadasal, Lord, ako po at ang mga mahal ko sa buhay, dagdagan niyo pa po buhay, palakasin niyo. Amen? At mangyayari lang yan kapag nandito tayo. Tuwing Tuesday sumasayaw, hindi mo ma-absent. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun. Baka sa Tuesday, wala ka na. Eh, tama naman. Ako, ang saya-saya ko sa brother ko. Ang dami natin talaga, promise at tuwa ako. Sana dumami pa tayo. Eh, iba kasi hirap ibigahan eh. Uy, atin ka na Tuesday, ako, busy pa ako. Uy, atin ka sa susunod na Tuesday. Ay, busy ako. Uy, Christmas party, miracle. Anong oras yan? Ano, hindi? Maraming ganyan. Saka pa ako, kami uliwala. Ay, wala akong oras! Huwag niyo kung sasabihin yun. Hindi totoo yun. Tama? Pag narinig ka na ito sa liga, total wala kang oras, oras mo na. Baka kabahan ka. Amen? Ito may magkasawang si Sir Eloisa, napakatagal na nila nito. Hindi pa ganito simbahan si Sir na mga ito. Tandaan niyo po ito ha, lalo na sa bagong galing na si LSS. Pag sinabi mong maglilingkod ka sa Diyos, isa lang ibig sabihin nun, at ginawa mo yun, ano mo ibig sabihin nun? Pinahintulutan mo ang Diyos makialam sa buhay mo. Siya na bahala. Amen? Kaya nga, sabi sa Isaiah 43 verse 21, nilikha ko kayo para akong kapurihan. Yun ang purpose. Dapat malaman natin na tayo nasa mundo. Amen? Kaya nakakalungkot na yung mga taong walang hindi member ng simbahan, hindi nagsiserve. Nakakalungkot yan. Tingnan mo mga may pera ngayon. Hirap ng matulog. Yan, sila sa Altico. Maraming pera yan. Kabarkada ko yun. Alam niyo ba nakakatulog yung mga yan? Maniwala rin may sige, hindi sila nakakatulog. Kahit maraming pera o piece of mind, ako hindi mabibigyan kahit isang maleta pa punta ka sa vendor. Pabilan nga ng isang kilo ano tawag doon? Pampaano? Tawag dito? Kapayapaan. Hindi nabibili kapayapaan. Amen. Regalo yan sa Katatagpuan every Tuesday dito sa Voice of God. Kapayapaan din lang. Ano yung mga banda natin gagaling? Parang payapang-payapaan lang. Una kasi agad nakikita ko music kasi music ministry din ako. Banda ako dati sa Club Red Cubao. Ano yung Club Red Cubao? At nagkakanta kami ng mga concert. Yan, kaya naman sa pagtuwa, mga bago ko. Kaya po ang music ministry, ulitin ko po sa mga elders, sila po ang nagbibigay buhay. Tama po. Huwag niyo po papagalitin niya. Pag umalis isa dyan, lahat siya sasama. Lahat. Di, totoo po to. Yung gusto nila, bigyan niyo po. Ano? Swimming. Swimming na. Ayan ha, wala ko. Sila may sabi. Yes, alam mo bakit? Biro lang. Ang dami ko napuntahan yung community. Hindi ko nababanggitin. Member po ako ng Oasis of Love. Itong grupo na to, nakakatawa. Yung unang punta ko, ang music nila parang sinusunod sa kanang pag kumanta. Ang gagaling! Kusay po talaga. May budget ng Oasis of Love eh. Sila JCR, sino po ang mga elder dyan, kapatid ni Jeff Joseph Estrada. Sila po yung mga sponsor nila. Kaya nagkagalit ang grupo. Kaya iwan-iwalay sila. Amen? Kaya kung nag-iwasan natin sa paglilingkod, dapat ang purpose natin sa paglilingkod, si Lord. Tama? Tingnan niyo, minsan ayoko na pumatay ng,
Ayoko makita, kalbo na yun. Brother, muli ko sinabihan ko. Ito piniti. Tama? Ayoko makita yan eh. Ang tawag dyan, naglilingkod sa tao. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, hindi natin titignan ang kanyang kapangitan ng ugali ng bawat isa. Kaya, bless the best kay Sister Eloise. Kung kayo kinokorek, kami mga preacher kinokorek na. At doon kami natututo. Kapag kinorek ka, hindi mo tinanggap, bumababa yung runong, subukan mong umuo. Tanggapin ang katotohanan. Ay, ang beses na akong kinorek ni Sister. Ano dahil ko sabi, salamat. Doon ako lalago. Kaya pag kinorek kayo, kalaman naman ko sino yun. Hindi po ganun yun. Amen? Tingnan nyo, pag ako kinokorek ng marami, ay salamat. Kinutubo mo salamat. Bakit? Doon ako natututo. Babalik natin. To know, to love, and to serve God. Kasi dapat maunuhan natin kay Diyos eh. Bago natin makita yung focus sa buhay. Tama? May kausap ako, sabi ba naman eh, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ang tao galing sa unggoy. Narinig niyo ba yun? Eh sabi ko, ba't mukha kang kabayo? Lapit ko niyata eh. Dapat maunuhan natin. Una, buhay ang Diyos. Ang Diyos hindi bababa. Anak, eto na ako, papamerit, tenten. Hindi siya bababa para makapunta. Gagamit siya ng lugar, bagay tao. Lugar, simbahan, bagay, Biblia. Tao, sino yun? Yung mga elders, mga pare, mga ministro. Sama natin mga pastoro. Tama po? Kaya dapat malaman natin, buhay ang Diyos. Kaya tuwing Tuesday, kasama ko ng commitment, huwag po kayong a-absent. Pagod ako sa trabaho eh. Inaalam minsan ng Diyos yan. Martes, umaga, saya-saya mo. Martes, nagwawalis-walis ka. Hapon, naglilinis-linis ka. Mga bandang alas 6, parang nilalagnat ka. Parang ako nila, Lord, hindi mo kaloob na hindi ako kumating. Ano ba? Kaloob ng Diyos kumating ka. Walang ganon. Inaalam na ng Diyos yan. Tingnan yung pain natin eh. Tama? Alam niyo ba, pag masakit ulo mo, Martes ng hapon, sabihin mo lang, Lord, haatin ako eh. Ako naniniwala, mawawala. Parang ganito. Ito yung matigdig pa na naman. Sino may sakit dito? Pakita sa kamay. Yan. Anong sakit po? Sakit? Sa puso? Okay. Sino pa po? Yan. Sa mga may sakit dito, pakinggan niyo po sasabihin ko, may sakit kayo kanina. Ngayon, wala na. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi palakpak ko na yun, ako naliwala na biyaya ng Panginoon. Kaya pag pinalak pa kayo ng Sister Lloyd, di ba para mapuputulan ng kuryente bukas eh? Internet yun. Yun day bukas. Alam mo, makakaraos tayo. Tandaan natin po yan. Makakaraos. Kung year 2000, nairaos natin ngayon pa. Maniwala po kayo, problema natin nagtataon, yung palmo. Napapasin nyo, yan pa rin. Pero bakit nakakaraos tayo? Yun ang grasya ng Diyos. At maraming binibigyan niya dito sa voice of God. Amen. Kaya ulitin ko po ito ha. Tuwing Tuesday, huwag kayo a-absent. Eh, di ba nasabi ko nga sa ito? Sister Eliza, hindi ako makakatin. Bakit? Masakit ang ulo ko, masakit ang bewak ko, masakit ang dibdib ko, sex, lahat na sumakit. Amen? Wala naman tayo naman sa mundo eh. Kundi maglingkod sa Diyos. Tama? Kaya hindi kayo takutan ng pera ko. Maniwala po kayo. Yung pag-atin natin na ito, Diyos ko, blessing, anak mo, yung pag-uwi mo ng bahay, magpapasalamat ulit tayo sa Diyos. Lord, thank you. Hindi mo tinapuan maghapon ng karamdaman ang mga pamilya ko. Hindi mo pinahintulutan magkaroon ng sakit. Magpapahala, Diyos ko, sa dami kong pinupuntahan sa ospital kami mga speaker, sila Brother Paul, Brother George Bersabe. Naawa ka. Eh, pera, nasa ICU. Pag huminga, yung isa no, humihingi, no? Binabayaran, makihininga. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 20 pesos. Pag lumabas sa ospital, yung bill nila, kasama doon yung ginamit na oxygen. Ginamit. Tama? Tama. Kaya, ulitin ko po ito nga. Nilikha tayo ng Diyos para sa ipapurihan. Alamin ang kanyang biyaya. Amen? To know, to love, and to serve God.
magpunas ka rito. Yung nagpunas kanina dito, nag-ayos ng instrumento, nagsalita ngayon si Brother Romel, pareho lang tayo sa tingin ng Diyos. Baka kala nyo special si Brother kasi speaker. No! Pareho lang yung tingin sa atin ng Diyos. Tama? Kaya dito dapat may gagawin ka. Ayan mo, pwede gawin. O, medyo may nakakakaka sa buhay. Sister, tabi mo, mag-weekend seminar. Naging, gano'n? Bayaran na naman. Wala na tayong pondo, 25,000 na. Tandaan nyo, ito dadagdag ko ha, yung mga naglilingkod sa Diyos, hindi naman pinag-uulang yun. Hindi nagbibigay ang Diyos sa sakto. Kung may narinig kayo, gano'n yung totoo yun. Ang Diyos nagbibigay sobra. Titingnan mo lang sa pananaw. Di ba sinabi mo pa, di ba, may polo shirt ako. Oh. May polo shirt si brother. Sa kanya, 5,000 sa akin, 200 sa Lazada. Wala sa t-shirt. Nasa nagdadala yun. Kaya ang tingin ko, tama? Yung relasyon niya, halimbawa, 20,000 ako, 300, second na. Pag pinag-inip pa namin na magkaibang oras namin, siya gabi, ako umaga. Yun yung biyaya ng Diyos, palakihin mo lang sa paniniwala mo, sa mga nagtatrabaho. Yung pera ko, sweldo, dumaan lang. Pasalamat kami dumadaan. Ang dami nakatama, walang dumadaan. Amen? Yung trabaho mo, pinapangarap ng iba yan, nang walang trabaho. Amen? Yes. Kaya huwag tayong malungkot sa buhay. Count your blessing. Ako uwi, pag-isip pa asawa ko, siguro mga, yan, di ko alam ano kung sumakawi. Isang-isip ko, pwede mo pa kami saya-saya. Sabi, hindi ko na mapagod. Matutulog niya ako, gusto ko makapagwento ka. Kaya muna, pag sa Panginoon, tsaka sa inyo, nakin papagod. Sabi niya, saan ka napapagod? Sa bibig mo. Totoo naman eh. Meron ka nakakita dito sa Diyos, pagod na pagod. Pag hindi mo na gusto ginagawa mo, pahinga ka muna. Hindi ka sasaya. Hindi ka mag-enjoy. Tama? Tama itong mga kabataan ko, nag-enjoy sa pagtugtog. Ganun lang. Enjoy mo kung trabaho natin dito. O Sister Eloy, ilang taon na sumasayo dito, hindi nyo mapalitan. Masaya na. Nakita ko sumayo, grabe. Biro lang ang sister. Kita nyo sumaya, ina-enjoy mo. Bakit? Alam niyo yung purpose eh. Bakit tayo nasa lupa? Nandito tayo para maglingkod sa Kanya. Dahil darating ang panahon, hindi ito tahanan natin. Pinapractice na tayo, tinitraining na tayo sa pangalawang buhay. Kaya dapat alam natin ang purpose ng ating buhay. Kaya ang daming tambay yung pumapasok sa simbahan, hindi nila alam purpose ng buhay. Iwala kayo. Dahil kung alam nila, maglilingkod din sa Diyos. Tama po? Kaya, mga kapatid, lagi niyo pagtatandaan, walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan. Wala pa akong nakita. Kasi kung meron akong nakita naglingkod, pinabayaan nila ako magtotok. Eh, lahat ng naglingkod, talaga naman din pinabayaan, tama? O, tingnan nyo yung iba, maraming utang, tama? Solve na problema nyo. Tingnan nyo katabi nyo. Ay, walang pera yung katabi ko. O, yan ang sinasabi ko. Maaaring hindi ka matulungan ng pera niyan. Pero sa prayer meeting ngayon, dinasal yung kahilingan mo, solve ang problema mo. Kaya hindi pwede. Di ba nasabi ko na sa ito, may hirap na ako sa daga. Narinig niyo yun? Tanggalin niyo po yun. Hindi totoo mahirap tayo sa daga. Dahil walang dagang mahirap. Pinakatakpan dagang namamalimos. Dagang tambay. Kaya namatay yan, hindi sa gutom. Kung tinignan mo sa lungga, inabangan mo hinampas mo ng pagpak. Namatay yung daga. Walang mahirap. Lahat ng naglilingkod, mayaman sa Diyos. Mayaman. Ako sa patay, binilis ko yung kakilala ko, may pera yun. At na-realize ko, tingnan mo, marami mong pera, iiwan mo rin pala dito. Ano po? Kaya lagi natin natin, buhay ang Diyos. Kahit pansinin nyo, sa mga ito ang tatalino ng tao, naka-invento ng mga gadget, aeroplano, bakal na palipad, bakal na pa, lutang, barko. Ang gagaling, di ba?
Ang dadami na invento ng tao. Pero bakit hindi na invento? Ang tao hindi tatanda at mamamatay. Walang makaka-invento. Diyos ang nagawa niya. Kaya ang Diyos ay buhay. Amen? Sabi ko nga, hindi yan nakikita yan sa mga tao. Katulad namin nag-serve. Kaya sa tuloy ko po ito ha. Sabi ko nung unang punta ko, huwag kayong mamimili ng speaker. Pag meron nakatayo, makinig, matututo ka. Ako hindi po ako namimili, dahil dami ko alam eh. Kami mga speaker, pagpakin mo kami walang binabasa. Dadagdag kami kahit sa lito. Bakit? Kahit pinapakinggan namin eh. Tama? Nakakanto ko yung speaker natin mula sa Hindi yung speaker problema, ikaw. Walang kinalaman yung word of God sa pag-antong mo. Tama? Ganito yan. Kung inaanto ka ng prayer meeting, Biyernes pa lang matulog ka. Gumising ka ng Lunes, malamang ka parang aga. Tama? Ito pa, hindi na rin maiwasan. Ako rin naman, pag may parang gusto ko, pinapanood ko. Pero kahit hindi mo gusto, papakinggan ko pa rin. Kasi marami kami speaker eh. Naano kami sa mga speaker ng lalo na hindi na-imbita. Eh kasi, hindi rin magaling, walang magaling. Ang Diyos ang pinakamagaling magsalita. Hindi speaker. Walang magaling na preacher, guwapo meron. Isa na ako doon. Biro lang po ha. Sa mga bago yan. Pabalik po. Bible. Gusto natin magtanong, gusto natin makita ang Diyos makausap, magbasa ng Bible. Kaya nga Bible, B-I-B-L-E, best investment before living on earth. Nakukuha niyo? Ayun ang purpose eh. Aalis pa naman tayo sa lupa. Ano ba ang mana? Bigyan natin B-I-B-L-E, best investment before living on earth. Ay, magbabasa po kayo ng Bible. Nakukuha ko. Kaya minsan, hindi ko naman masisisi na nililipatan sa ibang okay lang yun. Doon sa mag-bless. Kaya lang hindi kasi nag-aaral. Dali mo, may kakilala ko. 8 years old. Pupunta sa Tiago. January na yun. Sabi ko, saan ko na lola? Kasama ko ako, makipagsiksikan ako. Pay tawag ko rin doon. Kaya lang, hindi magugustuhan ng Diyos yun. Pwede ka naman pumunta ng January 15. Dati pupunta ako eh, February na yata eh. Hawak, kaibigan ko yung pari ko dati eh. Kinuha ko pa yung tablet, pinulog ko, sabi ko, solo-solo ko picture. Sabi nga nila, pinaliwanag din, kung walang sakripisyo, walang blessing o walang pag-ibig. Eh ako naniniwala ang blessing, hindi lang January na yun. Araw-araw may blessing. Hindi tira, sisisi ka pa doon. Buti sana yung mga kami, nalalakas pa kami. Amen? Magsimba ka sa simbahan mo na mayroon doon nasaray mo. Ano yun? Yun ang faith. Nakukuha? Sabi ka niyo, may hinihimat eh. Kung ako tatanong na, hindi gusto ng Diyos yun. Talagang dumalang siya. Ako po. Meron lang konting ano doon. Hindi gusto sila ng kontra. Lalo na yung matanda, dapat gusto masali doon. Eh, nakakalungkot pati matatanda. Ang ipagsiksigan, mamamatay ang iba rin. Hindi nga, walang namatay doon. Anyway, meron ba? Ano yung nabalik ka? Tingnan nyo? Yung faith natin, parang ganito yan. Sa kabilang simbahan, may hilimas. May parang naghihilimas. Parang pala, pupunta ron. Sakto yung may parang mo. May misa rin. Siyempre, pupuntahan doon. Bakit hilimas? Tandaan nyo, lahat ng misa may healing. Actually, prayer meeting na may healing. Misa pa kaya? Eh, sinong pare tumayo? Tinatawag ng healing priest. Lahat ng misa may healing. Conforme yan sa iyong paniniwala. Pagtitiwala sa Diyos. Atin ako. Gagaling ako. Parang ganito, sabi ko kanina eh. Lahat na may sakit ngayon. Wala na. Dahil kanina kayo may sakit. Tama po? Ganyan talaga. Dagdagan ko ito ha. Pag naglingkod ka, huwag mong antayin yung problema mo pag subok mawala. Ay, pag nag-weekend seminar kayo, nag-CNSS kayo, mawawala mga problema nyo. Hindi po totoo yun. Dadami pa. Baka may magse-serve.
pinapalitan na ng Diyos. Maaaring mawala problema mo ngayon, ibang sitwasyon na sa susunod. Mayroon pa, parang si Brother Romel po. Yung makalawa, dalawa ko anak ko, isang grade 1, grade 4. Nakuwento ko na ito sa marami. At late po ako magka-baby. Eh kasi sa dami kong nikutin sa drugs dati, sigarilyo, alak, value, marijuana, nakatikim ng shabu, 1989. Nakakahina na si Mia. Kaya hindi ako magka-baby agad. Nagets nyo? Ang bisyo pala, nakakahina na si Mia. Ginawa ko na lahat, di mabuti sa asawa ko. Pero hindi ko na kukwenta kung anong ginawa ko. Amin na lang yun. Yung bunso ko po, grade 1, naglaro kahapon ng makalawa, naglaro sila po yun, nasundod yung mata. So namaga, dinala ko sa ENT. Ayun, may damage ka, yung upo, may dumi. Antibiotic, anti-pamamaga. Sabi ko nga batayan mo na lang anak ko, hindi mo na ako magtotok. Hindi naman ako sister o Lord said, nakapasok sa akin. Yari ako kay sister pagka pumunta. Totok ako, isang pala anak ko. Ganun po ang nililipin sa Diyos. Hanggat nakakata tayo sa Diyos, yung pagsubok, sa likod lang. Pero isa na sigurado, Diyos ang bahala sa lahat. Paano natin ma-i-apply yung pakikinig natin every Tuesday pagkati ng misa o bili ng parang kung walang pagsubok? Sige nga. Amen? So lahat tayo meron. Pero ulitin ko, pinahintulutan ng Diyos yan. Yan ang focus ng Diyos. Magkukwento po ako na, magandang kwento po ito. May tatlong magkakaibigan na parang magkakapatid na naglilingkod sila sa church, iba-ibang church. Hindi sila magkakasama sa isang church. Ang pangalan ng tatlo, Martha, yung pangalan? Melissa. Yung pangatlo, Eloisa. Tandaan niyo po Ngayon, dahil nakita ng Diyos yung tatlong to, ang tinding maglingkod. Pinahintulutan ng Diyos magkasakit. Cancer. Siyempre, pag naglilingkod, ano gagawin? Nagkaroon ng cancer. Magdasal, tama? So nagdasal sila, sabi ni Martha, Panginoon Diyos, pagalingin niyo po ako para lalo akong maliwala sa inyo. Ano yung pangalan niya? Melissa. Sabi ni Melissa, Panginoon, pagalingin niyo po ako para gusto ko na magpakabatay. Itong si Eloisa, anong ginawa ko magpasalamat? Thank you, Lord. Salamat sa bagong pag-asa at pag-ibig. Pagkatapos ng 6 na buwan, sige muna, si Martha gumaling. Lumipas ang 1 taon, si Melissa gumaling. Lumipas ng ilang taon, si Eloisa lumala. Kaya sabi ni Eloisa, Panginoon Diyos, nahirapan na po ako pero ito ang kalooban mo. Panginoon Diyos, magpakita po kayo sa akin sa panaginip. Gusto ko lang makapagkwentuhan. Meron din po akong tanong. Natulog si Eloisa, nanaginip nga siya. Dumating ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Kumana kayo. Kumustahin na kita. Kumusta ka na? Medyo hirap po. Alam ko naman po, pinahintulutan niyo. May tanong lang po ako, Panginoon, ano yun? Bakit yung kaibigan mo si Martha, gumaling siya ng 6 na buwan? Paano ko hindi pagkagaling niya na baka magpakamatayan? Bakit naman po si Melissa? Pinagaling ko ng 1 taon. Baka hindi maniwala sa akin na magpapagaling. Bakit po ako, Panginoon? Nagmalignan pa yung cancer ko. Kasi naniniwala ako, Eloisa, na kahit 5 taong ka pa may sakit, alam ko hindi ka bibitaw sa akin. Ang lakas ng pananampalataya mo. Ngayon, ang tanong, bakit ganun ang pananaw ni Eloisa? Tanong nyo ano? Member po ng Voice of God. Nag-gets yung kwento? Kaya pinagaling yung dalawa. Yung isa, hindi naniniwala.
Pag isip ko ba, hindi paniniwala, hindi siya, magpapakamatay. Eh, si Sister Eloisa, kahit ano dumating, hindi nagre-reklamo. Alam niya ang purpose ng pagkakasakit niya. Pinahintulutan ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, tayo po'y magdadasal ngayon. Hindi na ako natingin sa oras, alas 9 tayo. Tama po yun, on time tayo. Kasi siyempre, ang simbahan ay dapat napapangalagaan natin. Ito paparinig ko pong awitin ito. Okay, brother, okay. Panda natin. O sa iya. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay hindi magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi naging bigatin kasawian. Ang pangalan mo ay nakakantay, basta't maghintay ka lang. Alam niyo mga kapatid, hindi naman lang po yung problema ng mga Kristiyano eh. Alam niyo ang problema, lang o patient, katsigaan. Amen? Naalala ko pa ulit sa kwentong to, sabi, meron pumatay, pakituloy yung background. May umatay sa CLSS, may sakit sa paa. Eh, alam niyo naman CLSS, may baptism, tama? Habang nagbabaptism, may bumulong sa kanya. 3 days lang makakalakad yan. Siyempre, tuwa siya. Kaya kung CLSS sa pasyent. Sabi ng Panginoon, naramdaman ko kanina na habang nagbabaptism, hindi sa mga kalakad ako. Eksakto yung 3 days, siyempre, hindi ko patin siya. Malakpakan ng tao kasi patin eh. Tanong, gumaling hindi? Hindi. Pero patuloy pa rin siya. Panginoon, maraming salamat po. Binulungan niyo ako 3 days, makakalakad ako. Ito po, puno ko ng biyaya. Lumipas ang 30 days. Umating ng isa, palakpakan ng mga tao. Nakalakad hindi? Hindi pa rin. Nag-share ko siya. Panginoon, maraming salamat po. Naririnig ko ang boses niyo. Nalalakarin niyo ako. Sakit ko sa akin pa. Ito, last na. Lumipas ang 3 taon. 3 days na, nakalakad daw siya. Umating ng 30 days, palakpakan ng mga tao. Nakalakad hindi? Hindi rin. Sabi ng mga elders, alam ko na sa mga kalakad kayo, 3 taon na, di ko nakakalakad yun. Alam mo, sinabi ng tao ito, kahit abutin pa ng 30 years, umaasa pa rin akong papalakarin ako ng Diyos. Yun yung problema ng tao, yung lack of patience. Dapat meron tayong katsagaan. Tama? Maghintay ka lang, darating yung blessing. Yung problema natin ng year 2025, wala na yan. 2026 na, Year of the Lord. Marami tayong babanggayin problema ngayon. Ihanda natin sarili natin. Walang speaker na magsasabing wala kang problema pag nasa BOG ka, Voice of God. No, nadami pa pag nandito ka. Isa lang ang sigurado mo. Dumami man yan. Kasama natin ng Diyos at Voice of God na community para banggain ang mga pagsubok na yan. Papasalamat tayo, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na to, sa pakikinig. Ang purpose ng aming buhay para maglingkod sa iyo, kilalanin ka, mag-serve sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng pamuling pag-survive, babalik namin ito sa paglilingkod namin every Tuesday sa pangalan mo. Amen. Siyempre, hindi ako pumapayag. Hindi ko magawa ito. Ending na ito ko. Ito pinaka-highlight sa akin. Hindi ito ko. Alam niyo ba yun? Pag pinakatatlo, tumayo, sa yakapin
tigil buhay natin, hindi tayo makakayakap. Pagkatapos sa asawa mo, ikot ka. May oras pa naman, 3 minutes. Mamaya yung katabi mo. Lalo may utang ka sa kanya, tagalan mo yakap ha. Yakapin mo. 1, 2, 3, tayo po. Sharing blessing. Kung hindi ang panahon na para sa iyo, huwag mag-iinip dahil ngayon ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay hindi magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Maraming salamat po. Patuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Pagpalain tayo, buong sambayanan natin sa ating tahanan. Sigsig-liglig at umaapaw. God bless. Thank you. Creation, praise to your name.
maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin upang makapakinig po kami ng mga salita ninyo. Maraming salamat din po sa lahat po na nagbigay po ng blessing niyo para makapagsali-sali po kami ngayong gabi. Naway, huwag niyo po kami pabayaan sa mga darating pa po namin pagsubok at alam po namin na hindi niyo po kami bibitawan sa lahat po ng darating at sa lahat po ng haharapin namin. Ang lahat po ng ito ay panalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus sa amin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. God is good all the time. God is good. Praise the Lord. Amen. Lord, ang dami-dami uli namin. Thank you po sa ating lahat. Talaga kay Lord. Talaga walang imposible sa Kanya, no? Kanina parang kukonti, pero ngayon, no? Puno na tayo. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagtugon natin sa Panginoon. Kaya next week, wala pong absent, ha? Mas marami pa tayo next week. Okay lang po ba? Maraming salamat kay Brad Romel Reyes. Salamat po sa magandang mensahe mo sa aming lahat. Nawa ay tuwi po ito sa aming puso't isipan. Thank you po. Bago po ako mag-announcement, pwede po mag-second collection tayo para kay Brad Mark Ben, kapatid po ni Sister Love, anak po ni Sister Cecil. Pwede po tayo mag-second collection. At nandiyan po siya sa St. Peter, Quezon Out. So, nalungkot man, pero pagpatuloy pa rin po natin ang ating paglilingkod at ang ating gawain dito sa simbahan. Maraming salamat po. Yun na po ang ating mga announcement. Salamat po ulit sa St. Luke, sa pamumuno ni Brad Robert at ni Sister Eloisa. Salamat po sa inyo at ang dami nyo. Thank you. Next week po, St. Andrew and St. Joseph. So, yun po ulit ang ating weekend seminar sa weekend seminar po natin is May 10 sa Claret Seminary. So, yun nga po. Sana assignment po ulit natin ang mga candidates natin. Sana by this time, pinaiisip na po ulit tayo kung sino yung pwede natin i-recruit. Kailangan meron at least tayo ulit na 15 to 20 couples. So yung mga hindi pa po kasal, pwede na rin po kasi ayusin din po natin yung ninyo para magkaroon ng banding kayo mag-asawa sa alam ko, by December, meron po ulit kasalang parokya. So, pwede po mag-member, ha? And then, June 12, meron po tayong sports fest. So, yun po, pang maaga, na-announce na po para meron po tayong, assign kung sino po yun. Sports fest, sa mga lalaki po, para basketball, no? Sister team. Sa mga babae po, volleyball. So, yun po, paghandaan po natin yon. And then June 20 to 21, yun po yung schedule natin ng live Field Seminar sa Legion of Mary po. Ganon din po yung ating GSS, August 22 to 23. Ganon din po sa Legion of Mary. And then August 9, yun na po yung ating anniversary ulit. So sa Legion of Mary din yun, maganda natin. At Hawaiian motif po tayo. No, excited po yun. So, ngayon pa lang po, ina-announce na natin para mapaghandaan. And then, okay lang po ba na-announce ulit-ulit dyan? Para po sa mga hindi nakaka-attend. Pero by next week, walang mag-a-absent, di ba? I-remind ko rin po
po yun. Pasensya na po. Sabi ni Brad Romel wala mag-a-absent. And then November 21 po, the OGC recollection. So hopefully, magkaroon po tayo nun. And then, meron po tayong ID list na sponsor po ni Sister Hilda, ni Brad June. Salamat po, Sister Hilda, Brad June. Meron po tayong magandang ID list na to be used na po this coming weekend seminar. So may bago tayong ID. Magpa-picture po tayo. I-record po yan ni Sister Jenny yung picture. And then, dito naman po sa Paris, January 25, yung National Bible Week. Yun nga po, baka merong gusto mag-join. So sa January next week na po yun. Wala si Brad Ronnie, no? Yun. And then February 2 po, Feast of the Presentation of the Lord. May Mass po na 6:30. Blessings of Candles po yun. No, Sister Sally? 6:30 na umaga. And then February 3, Blessings of Throat naman. 6:30 a.m. Mass din yun. No, yung sa mga may mga masakit sa throat, pwede po yun natin makapag-simba po tayo. And then, February 18, Ash Wednesday na po, Holy Week na. February 11 po, Feast of Our Lady of Lourdes. And then, February 15, Burning of Palms. So, meron po tayong supposedly na fundraising po ulit para po sa ating weekend seminar dahil hindi po ba medyo nadagdagan naman po yung fund. Pero kailangan po nating tuloy-tuloy yun. Kasi meron dapat tayo more or less 200,000 more or less po. So bigay ko po sa inyo si Sister Rose para po explain yung fundraising po niya na introduce po. Thank you, Sister Rose. Saan niyo po ako bibigay? Sa kanila po? Eh di mawawalan po ng asawa yung asawa ko pag binigay ko po. Ayan, good evening po. So yun nga po, ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako kasi alam ko makakasol tayo ng 100,000 na ticket. Amen po ba yun? Saan si Brother Roman? Umalis na. Amen po ba, Brother Roman? Naniniwala ka po ba na kaya namin yun? Ayan, so dahil dyan, di ko na makakapatagalin, yung mga shepherd na lang po lalapitan ko, meron po tayong ticket na 10 pesos lang po ang isa. So napakadali pong mabenta, napakadali po natin i-alok sa ating mga kaibigan, kamag-anak, ganyan. So ngayon po, meron po akong iaabot na sa shepherd. Sabihin na lang po ako kung magkano ang pero ang nai-print ko po kasi, pag nabenta natin lahat, is nasa worth 20,000 po. And ito po ay dalawang draw. First draw po is March 3 this year. And yung second draw po is May 4, 2026. So, yung ticket po na may bibigay sa inyo, not necessarily po na ibigay nyo before mag-March 3 kung talagang hindi kaya. Kaya po may dalawang draw. Kung hindi nyo nabigay ng March 3, hindi ma-draw ng March 3, pero pwede pa siyang ma-draw ng second draw. So, sana po yung maibigay sa inyo ngayon, let's all hope and pray na mabenta po natin. At after siguro a month or 2 weeks, magra-run pa rin po ako. Kung meron pa pong gustong kumuha, magdadala pa rin po ako by next week. So, tingin ko naman kaya natin kasi nakita ko na ang community natin nakakasolve talaga ng malaking halaga kasi alam ko na pinagtutulungan po natin lahat. Amen po ba? Amen. Ayan. So, tapos meron pa po isa, t-shirt, pero medyo lang po ka sa oras. Okay lang po ba na iikot na lang po sa bawat rasal? Yung ticket, ay yung sample t-shirt, meron na po kaming sample t-shirt para po sa mga sizes, para talagang ma-fit ninyo. And sana po, kung meron na pong mapili, pwede na pong i-PM sa akin or sana sabay-sabay na pag-order kasi ang goal po natin is magamit po natin siya sa February 14 kung kakayanin. Pero hindi naman yun. Ano po yung t-shirt natin? Yung t-shirt po is t-shirt lang po talaga siya na wala pong kwelyo. At ang nakalagay po doon is mga love quotes and Bible inspirational message or mga quotes para po pwede natin siyang maibenta sa iba po. Kasi hindi po natin mabebenta pag yung may logo ng community natin kasi more or less iisipin nila hindi naman sila member. So yun po, sana po, magpo-post po kami ng mga samples sa GC natin. Tapos yung mga sizes po,
pwede pong mag-glance ng tingin po doon mamaya sa mga willing po. Worth 250 pesos po yun. So, I hope po makapag-order ang karamihan, sana lahat, para po magamit. May white and red po tayo. Yung white po, pwede rin po natin gamitin yung sa paklase, para sa Friday. And then yung red po is para sa Saturday. Yun lang po at maraming salamat po. Lalapit na po ako sa mga shepherd. Huwag niyo po akong layuan. Maganda naman po yung lalapit. Thank you po. Thank you, Lord. Mag-start